Sa isang maaraw na Huwebes ng umaga sa unang bahagi ng Setyembre, ilang grupo ang nagtipon sa harapan ng compound ng St. Gerard Construction sa lungsod ng Pasig upang ipahayag ang kanilang saloobin. Layunin nilang maiparating ang kanilang mga hinaing tungkol sa ilang proyekto na may kinalaman sa pamamahala ng daloy ng tubig na nagdulot ng malawakang pag-aalala. Sa lugar, ang mga lumahok ay naghagis ng putik sa harap ng gate ng kumpanya at nag-iwan ng marka na may mensaheng magnanakaw na tumutukoy sa mga may-ari ng kumpanya. Ang paraan ng pagpapahayag na ito ay naghangad na bigyang pansin ang usapin tungkol sa kalidad at pagiging tapat ng ilang public works contracts. Isang kinatawan mula sa isang environmental group ang nagsalita tungkol sa kahalagahan ng pananagutan at katarungan. Sinabi niyang dapat managot ang mga kontraktor tulad ng mag-asawang Diskaya kapag ang kanilang proyekto ay hindi pumapantay sa inaasahan o tila may hindi pagkakaayos. Kasama rin sa pagtitipon ang mga taong nakaranas ng pagbaha, pati na rin ang mga environmental advocates. Ipinakita nito kung gaano kalalim ang naging epekto ng issue sa pang-araw-araw na buhay at sa tiwala ng publiko. Mula naman sa panig ng mga otoridad, ipinahayag nila ang kanilang pag-aalala sa paraan ng kilos protesta, lalo na sa paghagis ng putik sa gate at sa iniwang mensahe laban sa pamilya Diskaya. Nilinaw ng isang opisyal na ang kanilang presensya ay para lamang tiyakin ang kaayusan at proteksyon ng lahat, kabilang ang mga ralista. Samantala, ang kampo ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya ay nanawagan ng katahimikan at open na usapan. Ayon sa kanilang legal representative, ikinalulungkot nila ang nangyari sa kanilang office at hinimok nila ang mga nagpoprotesta na panatilihin ang kapayapaan sa pagpapaabot ng kanilang mensahe. Ang kaganapang ito ay kasunod ng mga naunang panawagan mula sa kabataan at iba't ibang organisasyon. Kanilang sinabi na tila pinapaboran ang mag-asawang Diskaya sa ilang public assignments. Maraming kabataang tagapagtaguyod ang nagsabing tila may paglihis sa paggamit ng pondo at mas makabubuting ilaan ito sa edukasyon, kalusugan at iba pang serbisyong nakatuon sa komunidad. Maging ang ilang lokal na leader, kabilang ang mayor ng Pasig na si Vico Soto, ay nagpahayag na ang magarbong pamumuhay ay hindi dapat maging hadlang sa tunay na serbisyo para sa bayan. Nanawagan siyang huwag ipagdiwang ang labis na luho, kundi ituon ang atensyon sa tamang paggamit ng yaman para sa nakararami. Sa ibang panig ng bansa, isang lokal na opisyal mula sa Iloilo ang nakibahagi rin sa pagpuna sa kaparehong proyekto. Ayon sa kanilang karanasan, ang ilang programa na may kaugnayan din sa mga Diskaya ay hindi nagdulot ng positibong resulta at sa halip ay nagdagdag pa ng pasanin sa mga residente. Anyway, nung isang araw ay pumasok ang mga otoridad sa compound ng St. Gerard Construction upang silipin ang mga dokumento at records sa mga mamahaling kotse nila. Anyway, mga kapupong umaasa ang mga residente at tagamasid na ang mga aksyon na ito ay magbubukas ng mas malinaw na pagsusuri at makabuluhang pag-uusap sa pagitan ng lahat ng sektor, kabilang ang lokal na pamahalaan, mga kontraktor tulad ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya at civil society. Naniniwala sila na sa pamamagitan ng mahinahon at tapat na ugnayan, maaaring maresolba ang mga usapin nang hindi nawawala sa paningin ang kapakanan ng mga pinakaapektado sa komunidad. At ilang beses, kung natatalo rin kayo sa Actually, bidding, I don't have the actual figures, pero sa panapanalunan, very minimal lang po talaga, mga 2%. Pero ang dami namin projects po na sinasalihan na bidding. So, sa loob ng isang taon, pag nagbibidding isang kumpanya mo, halimbawa itong yung Alpha Phi Omega, ilang beses kayo nagbid sa isang taon at ilang beses kayo nanalo? Madami po kaming sinasali. I really don't have the figures right now, but I can... If you come here, you have to come here prepared. Yes You do not come here unprepared. Alam mo, natatanungin ka eh. Ikaw sikat na contractor, papa-interview ka. Oh, you have to come here prepared. Your Honor, I am prepared for the flood control projects that you are mentioning. I have the statistics of how many I bidded and how many I lost and how many I won. Okay, you mentioned it to us right now. You are asking her to relate the 400. No. Parang mahirap naman yata. Hindi. In 2022, I bidded for
491 projects. This is just for the flood control, Your Honor. How many projects for 491. 491. I joined the bidding. Po. Oh. This is in 2022. I only got 71 projects from the 491 na sinalinan ko po. 71 only. How many companies? Itong This is siyam? just for Alpha and Omega Oh, po. what about the other companies? What about the other 8 remaining companies that you own? I don't have the statistics Oh. for that because I was only called as Alpha Wait, and Omega. You admitted earlier when I asked you if you own these 9 companies and you answered in the affirmative. Right now I'm asking you kung ilan yung 71 flood control projects na napanalunan ninyo. Now you're only speaking in behalf of Alpha Phi Omega. Eh kanina sinabi mo ikaw may-ari ng Siam. Why can't you answer in behalf of the 8 remaining companies? Kasi po, yun lang yung na-prepare po namin for today's hearing. Oh, what about the representative of the other construction companies? Itong si Remando. Oh, how many? You're representing St. Timothy. Good morning po, Mr. Chairman. For St. Timothy Construction po, we have 145 projects. Flood control projects. Yes, Mr. Chair. Since Since 2022. up to the present as we speak, 122. 145. Excuse me? 145, Mr. Napanalunan ang na-award sa inyo 145 flood control projects. Napanalunan niyo 'yan. Chair. Yes, Mr. Chair. So, all in all, dun sa 8 companies, ilan? Dun sa 9 companies, hindi nyo alam? Out of the 400, maybe, who can answer my question from the DPWH? May follow-up Yes, ka sir. ba? Okay. Go ahead, sir. Go ahead. All right. Kasi based on your... Una sa lahat, we would like to clear the reason that we're asking you this, and centering on you at the start. Ganon din ang gagawin namin takbo doon sa ibang mga kontratista rito na naibitin natin na nasa top 15 ng presidente. Nasa top 15 ng presidente, may mga flood control projects, mayroong guni-guni, mayroong ghost, mayroong nagawa, may nagawang palpak, okay, may nagawang tama. Ngayon, tapos marinig namin yung kwento sa television na tungkol doon sa sinasabi nyo na napakarami ninyong kinita at ika nga sa DPWH to 2016 kayo nag-umpisa sa DPWH. Pero yung mga pinakitang mga sasakyan ninyo ay 2022, 2025, 2024. So, lately, yung matindi, hindi po ba, na mga income ninyo? Mga anong taon kaya sa tingin ninyo? What year would you say that you were able to engage or able to get projects from the DPWH for flood control projects? What year? Yun nga po, nag-start kami makakuha ng pailan-ilan, pero 2016 po onwards. Po. Yes. 2016 onwards. In 2017, how much did you pay the BIR on your income tax? Sorry, I don't have the data on me right now kasi I have an accountant that handles that po. Pero I can get it for you. Yes, please. May we request that Yes po. we find out how much your income taxes were paid from that time, 2016 to the present. No? Okay po. All right. Now, Mr. Chairman, in 2015, St. Gerard, which you own also, no, Mrs. Discaya, was suspended by the DPWH. In 2020, they were blacklisted by the DPWH. However, St. Gerard's pickup license was renewed and is valid from July 1, 2023 to January 28, 2026.
For St. Timothy, which you also own, it was found out by the President that the 2023 Bulacan River project amounting to 96.4 million was deemed completed even in more than 200 meters of revetment were not built. Is here. So, pwede po bang, Mrs. Diskaya, pwede po bang ibalita nyo sa amin, ikwento nyo sa amin yung napanood namin sa inyo sa television na sinasabi ninyo. Kailan po kayo unang nagkaroon ay kumita ng bilyon sa construction industry? Anong taon po yun? Good morning po. Billion po. Opo, kwento nung narinig po namin sa television, sinasabi nyo sa interview nyo dahil tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay nyo. Sabi nyo kayo hindi naman nakakaangat nung araw. At tapos sabi ninyo ay noong DPWH na kami. Yun po yung sagot ninyo So, at tinanong kung magkano at sabi nyo bilyon. Kailan po itong unang bilyon na kumita kayo sa DPWH? For the knowledge of everyone, so St. Gerard, Alpha and Omega, we have been in the construction business for 23 years. So I would presume that in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Yung billion, when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. So, contractor na po kami for 23 years. So you're saying that the television station and the persons interviewing you edited your answers? I think so, sir. Kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. Yeah, if I may, with the permission of the chairman, Senator President Pro Tem. Ma'am Sara, ano ba naging trabaho niyo bago kayo pumasok sa mga kontrata sa gobyerno? I will just reserve some of my questions later to give way to the other senators here. But I have only one last question, Mr. Chair, for Mrs. Diskaya. Ma'am, sinabi ho ninyo, nag-divest na po kayo. Ano yung sabihin ng divest? What do you mean by that? We are no longer part of those companies. Okay. Kung hindi na po kayo part of those companies, how come you're still the chief operating officer, pati ang asawa mo sa ilang construction companies na ito? Hindi po ako COO ng mga companies po. Ma'am, you're under oath. Don't forget. Opo, CFO po, pero hindi ako COO po. Oh, COO. So, bakit po ikaw ang CFO pa rin kung nag-divest na po kayo, opisyal pa rin po kayo dyan? Sorry, tumutulong lang po ako dun sa mga ibang companies po. So you haven't, with the permission, you haven't completely divested all your interest in that Before we company. continue, let me acknowledge the presence of Senator Rapi Tulfo. Thank you. Answer. So you didn't divest totally. You're still the CFO according to you. Opo, pero hindi po ako nagmamanage po ng mga companies na yon. Wala na po ako. Wala po ako dun sa ano. Sorry. Naintindihan po niyo yung divestment. Kanino niyo po i-divest? Kasi po pag nag-divest kayo, there is somebody, doon niyo po isasalin yung pong inyong interest sa isang company. Kanino po nasalin? Nung mag-divest kayo, sino yung taong doon niyo i-divest po ang inyong interest sa korporasyon? Katulad sa St. Timothy, kay Maria Roma ko binigay po yung aking Sino siya? shares. Kamag-anak mo? She's the niece of my husband. Kamag-anak mo pa rin. Kayo pa rin. Kayo pa rin yan. My father was a contractor before. Nangongontrata rin pero siya? yes po, Nangongontrata rin sa for DPWH? LGU po. LGU, and then ako I worked sa ibang bansa. Yun po. Anong work mo sa ibang bansa?
I was a dental receptionist and an orthodontic nurse. So you are a doctor? Nurse? No po. Yung asawa mo, ano trabaho? He works sa isang development corporation. And him and his brother were parang private contractors sa subdivision namin. Paano kayo, how were you enticed to join the mga kontrata sa DPWH? Who influenced you? Wala naman po. Nakita namin on PhilJeps na may mga projects na pwede palang mag-join. So we joined the bidding na we know that we were qualified for. All right, Mr. Chair, I would like to reserve all my questions if my turn comes. All right. Thank you, Mr. Chairman, to continue. Senator, Mr. Chairman. Mr. Chairman, Okay, with the permission of the Senator Minority Leader. Soto, the Minority Leader. Ma'am, very clear man yun sa video na sinabi mo. Kung kailan kayo kumita ng malaki, sabi mo, noong nag-DPWH na kami. Ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo, noong nagsimula kayo ganon. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Parang sometime in 2012, nag-start kami with DPWH. Can you be definite with your answer? Parang 2012? Oh, please, because you're under oath, please. Yes po. Make sure of your answers. Sometime in 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards. YPR General Contractor, Amethyst Horizon Builders, and Waymaker OPC. Am I correct? Yes po. Hanggang ngayon, up to now, you own these 9 construction companies? Yes po. All right. Since you started securing contracts from the DPWH, since kailan kayo nag-umpisa? 2012? DPWH. Yes. Yes po, 2012. Pag-usapan muna natin yung 2022 hanggang 2025. Ilan na po yung naging projects nyo sa DPWH? Marami na po. Ilan nga? I don't have Mahigit the figure. 400? Mahigit 500? Within the span of 3 years. I don't have the figures po. Estimate lang po, ballpark. Give me a ballpark figure. Siguro po mga 400 ganun. I'm not Siguro. I'm really not sure. Okay. I don't have the figures with me. Sa loob sa bawat taon, ilang bidding ang sinasalihan mo? Marami po kaming sinasalihan na bidding. All flood control projects? No po. Ano pa yung mga projects? Buildings, kalsada. Nationwide or only in Metro Manila? Nationwide po. Nationwide. Alright. Pero yung bulk ng mga projects na award sa'yo ng DPWH, mostly sa Metro Manila. Am I correct? Hindi po, sa probinsya po. Sa iba-ibang lugar. No, the bulk of your contracts. Here in Metro Manila? No po, outside Metro Manila ang Where marami. outside? Where outside of Metro Manila? We have in Romblon, Cebu, Bohol, Bacolod, Zamboanga.
Hindi naman po kami namimili ng lugar. May ghost project? Wala po. Sigurado ka? Opo, Kaya definitely. ka dahil pag meron kami ma-discover na may ghost project, pakukulong kita rito. Minimum totoo. Wala po talaga. Meron ka mga pictures na lahat ng mga proyekto ginawa mo? Yes po, Nasaan? meron po kami. Lahat ng mga 400 projects, meron kang litrato? Yes po. O i-submit mo rito sa committee. Okay po. Okay. Sa mga bidding na sinasalihan mo ng mga kumpanya mo, itong siyam na kumpanya, ilang beses kayo nanalo?